Okay class, on this video naman, we will be having your Photoshop basic tools. So, isa-isa, lahat nung nandito, we will be discussing that. Unahin natin yung upper part na which is more on selection. On this interface, so before you understand the tools, baka kasi mamaya hindi mo pala kayang i-move or mag-workout with the space. Pagka ikaw ay gusto mo mag-zoom na mas madali, you can hold Alt and then scroll up and then scroll down. So for you to zoom. For example, you want to zoom on this one by one space na ginawa natin. So hold Alt and then scroll up dun sa cursor na nakatutok dito sa taas. Okay? At the same time, pwede mo rin naman i-hit yung cursor na up and down para mag-hover dito sa mismong workspace mo. Pwede mo rin naman to i-close tapos using the scrolls and scrolls dito sa gilid. Pero pag mas madali talaga, hold Alt so you can position kung saan mo gusto mag-focus. And then, pagka ito naman, what's the shortcut for hovering left or right? Pwede yung control plus scroll. Okay? So, pag pinindot mo si control at si scroll, pag alt naman, zoom in, zoom out siya. Okay? So, ngayon, lagay natin yung workspace controls. Okay? And then, so let's forward. So, tingin ko naman, ma-hover nyo na ng tama yung mismong workspace mo. So, let's start. Ano ba yung selection? So, lagi ang default mo dapat nandito sa move tool kung tawagin. Yan. Si move tool kasi ang pwedeng maghatak na ruler. At the same time, pwedeng mag-select ng mga everything na meron na dito. Okay? So, ganun din naman si other selection panel. So, pero kung wala pang gamit, mahirapan kang ma-analyze kung paano siya gagamitin. So, again, let's try to put a rectangle. So, gawa tayo ng rectangle. Yan. So, tanggalin lang natin yung stroke. Yan. So, we have a rectangle. Dito sa interface natin, naka-check yung show transform control. So, hopefully, dun sa Photoshop nyo, naka-check din siya. Okay? Tapos yung auto-select, huwag nyo siyang i-check kasi lagi siyang magse-select ng kahit anong nasa ibabaw. Okay? Mas maganda kung kontrolado nyo yung layers panel ninyo. Okay, so right now, we want to select on this rectangle. Sabihin natin dalawa si rectangle. Pagka naka-auto-select ka, masaselect mo agad tong another rectangle. Pero pagka hindi, so naka-off lang siya. Ang lagi mo masaselect is this one, yung another rectangle. So, yung copy, yung nakaselect sa'yo. Pwede mo rin naman siyang iselect using here sa layers panel mo. And then dito, para maselect mo rin yung another rectangle. Pero, ang pinakamadaling paraan on selecting everything na meron tayo sa ating composition is Alt. Alt and then left or actually right click. Alt and then right click. So, mapapansin nyo, magpapalit-palit siya kung saan siya nakaselect. Okay? Kahit hindi mo siya iselect on the mismong layers panel. And then, ano pa basic na pwede nating command na gawin dyan is yung duplicate. So, di ba yung duplicate, meron tayo dito sa layer na duplicate layer. So, rectangle copy to. So, pag na-duplicate mo siya, may isa ka pa rectangle. The thing is, you can actually duplicate this one to dito. So, naging 4 na yung rectangle mo. And you can actually easily choose each of them using the Alt and the right click. The problem lang dito kasi ang mahirap lang pagka naka-off yung show transform controls mo. Hindi mo alam kung saan ka sa kanila naka-select. Kaya lagi ko tinuturo na i-open yan para alam mo kung alin yung hawak mo sa hindi mo hawak. Okay? So, with these 4 rectangles, ano pa yung mas madaling way para makapag-duplicate ng
element dito sa Photoshop. May isa pang mas madaling paraan. That's holding Alt and then dragging using the left click. Okay, so just like that, para ka lang nag-duplicate. So kung gusto mong marami, hold the Alt and then drag and drag and drag and drag and drop. Okay, so ang dami niyan, di ba? Ang dami mong magiging rectangle. So ngayon, for you to understand clearly yung sinasabi ko kanina sa Control-Alt-C, which is undo and back, gawin natin ngayon kasi marami tayong ginawang rectangle. So, if I hit Control-Alt+C, so mawawala yung isa na ginawa. And then, hinit ko ulit yung Control-Alt+C, mawawala ulit. So, undo, 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 undo. And then, on this point, pagka nagbago yung isip mo na sobra pala yung inando mo, you can actually hit the Control+Z or Control+C lang. Not the Alt-C, the Control+C lang. And then, babalik lahat nung una mo Control-Alt-C. Okay, so once more, we can actually use Control-Z again para ibalik yon. So, on the verge na nagdadalawang isip ka, dun sa ine-edit mo, Control-Z, Control-Z, so pwede mo siyang ulit-ulitin. Kasi Control-Z is parang revert dun sa last moment na naisip mo siyang ibalik. Okay. So, pagkasabihin natin, dapat pala tatlo lang yung undo. So, balik mo lahat. Tapos, Control-Alt-C, Control-Alt-C, and then Control-Alt-C. And then, okay na. So, pagka sinabi naman na mas marami pa, sige, you can move forward. Control-Alt-C, Control-Alt-C, Control-Alt-C. And then, once na nagbago ulit yung isip mo, mahuli. So, Control-C ulit. So, babalik naman siya. And then, recorded naman kasi lahat ng moves mo dyan sa Photoshop. Okay, so hopefully you understand clearly yung difference ni Control-Alt-C at Control-Z. At the same time, on how you can easily duplicate a layer or an element, not so hard na kailangan mo papunta dito or dito sa panel. Okay? So, next natin is that we move on forward from the move tool to the rectangular marquee. Ngayon nga lang, since we are using an element which is a shape, basically yung shapes kasi dito class, hindi mo siya basta-basta pwedeng i-cut unless naka-rasterize na siya. Because this is considered a smart object na yung pixels niya is mag-a-adapt depende sa laki ng gusto mo. Okay? So, hindi mo makikita. Actually, makikita mo naman. Kaso nga lang, mas high quality kasi pagka nabatak mo siya on his original size before you rasterize siya. Okay? So, since kailangan natin pag-aralan yung mga selection tools, kailangan ko na siya i-rasterize right now para ma-cut mo siya. So, again, the note is that you rasterize the basic shape elements para makat mo siya at magamit tong mga tools na to. Okay, so since dito tayo, pwede natin kulayan to para hindi kayo malito, like color red. Ito yung rectangle na i-rasterize ko. Rasterize layer, yan. So, ganito yung magiging itsura niya pag naka-rasterize na siya. Hindi na siya mukha ng mga rectangle na to. And then, let's move on forward sa marquee tool. Marquee tool is basically the select tool dati sa Paint na pagka meron ka na yan, yung mga naglalakad na langgam, parang gusto mo siya dyan i-cut. So, paano mo siya i-cut? Right click. Again, i-drag mo muna. Deselect natin muna. Drag. And then, pag hindi ka satisfied, you can actually right click and then deselect. Pero pwede mo naman ulitin ulit. Okay. So, kung okay ka na dyan, satisfied ka na, you can layer by a copy o layer by a cut. If you hit the cut, magkakaroon siya ng ate dito. If you hit the copy, magkakaroon lang siya ng another copy nitong isang portion na to. So, let's try to hit the cut. Okay.
Yan. Once you cut, makikita mo, nagdalawa yung kanyang layer. Ibig sabihin, na-cut mo na yung layer niya. Okay? So, na-cut mo yung piece. That's marquee. And then, yung marquee mo na yan, gusto mo na rectangle dito. But, gusto mo na bawasan yung rectangle using the rectangle marquee again. So, you can actually hold Alt using the marquee tool, tapos mamaminus yung part na to. Or yung part na to, gusto mo yung square lang on the middle, you can actually do that and then layer via cut. So, bakit ayaw niya? So, ito yung magandang note dyan, class. Pagka kasi nag-cut ka dito sa part na to, hindi mo siya makakat agad since ang mangyayari will be nakaselect ka dito sa layer 1. Okay? And kailangan na i-cut mo to. And yung layer 1 kasi class, etong una mong kinat dito sa taas. So palagi, para makat mo to, is that babalik ka dun sa layer na yon. And then layer via cut, you can actually select it now. Okay? Kasi class, pag hindi tayo bumalik, buti nga nilagyan natin siya ng marking na red para mas maintindihan nyo na ito yung i-cut mo. Hindi naman pwedeng nakaselect ka dito tapos ito yung i-cut mo. Okay? So, yun. Hopefully malinaw. So, we have 3 pieces of a rasterized element here. Pwede naman irregular din. Hindi puro rectangle lang yung gusto mo i-cut. So, especially kung gusto mong gumawa ng irregular triangle, gusto mo siyang i-cut, you can use this tool. This tool allows you to cut irregular straight faces. So, ang pangalan niya ay lasso tool. Polygonal lasso tool. So, meron siyang lasso tool na actually pwede mo i-cut ng ganyan regularly. Pero, ang palaging mas ginagamit is si polygonal lasso. So, kasi pag si polygonal lasso, you can actually cut this one and then layer via cut. Again, ayaw ulit kasi nandun tayo sa layer na to. So, kailangan natin bumalik sa layer na to and then we can actually cut this one. Yan. Okay? So, that's polygonal lasso. So, meron pa yan, may magnetic lasso. Like, hanap ako ng image na siguro dog image. And then, we wanted to cut the dog. Okay? So, copy. Wait lang ha. So, hindi ko siya pwedeng i-control V. So, save ko na lang muna yung image and then I shall open the image here. Sige, pili na lang siguro ko ng ibang mga edits ko para makat. Ito. So, let's try this one. Kunwari, itong render ko na to. Gusto mo i-cut tong upuan. Actually, you can have this magnetic lasso to cut this part. Okay, so mamamagnet siya na doon sa mismong part lang ng upuan na to yung gusto mong i-cut. Okay, so syempre hindi siya perfect na makakat siya. So madalas hindi siya ginagamit kasi what if mag-cut siya ng hindi dapat. Pero pagka kagaya nito ha, pwede mo naman siyang kuhanin sa malaki yung difference ng color. So kagaya nitong handle na to and then close. So na magnet niya and pwede mo nang i-cut yung mismong door na yun, handle. Okay. Yun lang. So that's magnetic lasso tool. Pero ang pinaka-controlled talaga is the polygonal lasso tool. And then once more, we have this one. Parang mas gusto ko pa rin talaga i-sample tong dog kahit hindi ko makita. So let's try hanapin tong dog na dinownload ko. Okay, so paano ko ba siya makita? Lagay ko siya dito. Ito. So, here's the dog na dinownload natin.
So, kung mare, etong si dog, i-duplicate natin na layer. Which is yung duplicate na yun if you want to have the shortcut, Ctrl J lang naman. Okay, so ito. Pwede natin siyang i-magnetic lasso. Ayan, di ba? So para mas makita nyo pa lalo yung power niya. Kaso pagka nagkagulo-gulo, so kailangan mo siya ulitin. So that's why hindi ko siya masyado ginagamit. So we have this quick selection tool. Yung quick selection tool kasi natin is that mas madali. So, para kang may brush na ganito kalaki, so i-edit mo siya using the control panel. Kasi, again, yung control panel natin is settings for specific tool. So, depending on dun sa tool na ginagamit mo, kunwari maging quick selection tool na siya, pwede mo siyang i-select using sa different brush sizes. So, kung nga gusto mong i-select si dog, let's say may mga parts ka na gusto pa idagdag. Paliitin mo yung size ng brush mo so that accurately makuha mo siya. Ngayon, may mga parts na ayaw mong maisama. Ang kailangan mo is hold alt para maging minus yung lasso, yung iyong quick selection magiging minus at ma-eliminate yung mga parts na ayaw mo isama. And then, isama mo yung mga parts na gusto mo isama using the plus sign for the normal selection. Okay, so pag minus siya or naka-hold ka sa alt, mababawas siya. Yan. So, kailangan mo lang naman ibawas yung mga unnecessary na ayaw mo makita doon sa pagkakakat mo sa dog. Okay, so sama natin to at i-minus natin tong mga hindi need. And then, so actually, pagka ganyan, seamless na yung iyong pagkakakat. You can always layer via copy or layer via cut. So this time, layer via copy tayo kasi at least meron ka pang background nun. Diba? So, nakuha mo na siya using the quick selection tool. Let's say, eto naman, gusto mong gamitin yung mas madaling bagay. Okay? So, let's have this photo naman na dog din sila. Kaso, may background na green. Okay, so mas madaling paraan na pagkuha ng mga images with the background is meron pang Magic Wand tool. So, instead na quick selection yung gamitin mo, pwedeng si Magic Wand, tapos i-click mo siya. Ngayon, pag sobra-sobra, hindi yun yung gusto mo, tapos nakiklik siya, deselect mo at i-adjust mo si tolerance. Try mo 75. Aha. So, ayaw pa rin. So, try natin 60. Ayaw talaga. So, medyo malapit kasi yung color niya, no? So, pagka hindi gumana, quick selection tool again. Para makuha mo to. Pero yung magic wand na yun, I will be giving you another example para matry nyo. Kasi, pangit naman na hindi nyo siya matry. Okay, so meron kang may mga copy ulit. Pwede mo siya i-drag on document window para magsama-sama sila. Okay? So ngayon, on resizing, just hold the shift para ma-retain mo yung kanyang constraints or yung length and width para hindi siya mukhang nabatak. Okay? So, again, let's have a sample para sa Magic Wand. So, kuha tayo ng Mobile Legends character. So, let's say, ito si Gatot. Copy. Try ko lang. Ayan. So, na-paste ko siya dito. Kinapi image ko from the Google and then pasted here. And then, if you will just use the Magic Wand tool, yan. So, makukuha mo siya agad, di ba? Depending on the tolerance. May mga parts siya na hindi makuha, pero pwede mo siya specifically na i-plus lang.
Okay? Again, deselect natin siya. Pwede mo naman kasi taasan na lang si tolerance para one click, makuha mo na agad to. So, instead na si Gatot yung iselect natin, yung background na lang. Okay, adjust ulit natin yung tolerance. So, 22. Then, select the background. So, makikita mo na tapos select natin yung white pa dito sa gilid para mas seamless siya. Then makikita mo na sinelect niya lang yung lahat ng whites kasi ay yun yung mga similar colors na naghihinder na hindi mo makuha si Gatot. So like layer via cut mo yung whites na yan and then i-delete mo tong layer 4 kasi yan yung whites. And then actually you have this character na wala na yung mga white background mo. Okay? So, sama natin si Gatot sa mga dogs. Yan. And then, ano pa yung next natin? 6 lang naman to, class. So, on this part, we have the crop tool. Yung crop tool naman is that you can actually crop yung mismo ini-edit mo. So, gusto mo hanggang dito lang and then double click. Actually, crop na yan. The problem lang is when you crop an image, na-crop mo na rin yung lahat ng mismo layers mo dito. So, for example, this dog, di ba, dapat mahaba pa yung tangkay niya. So, naputol na. At the same time, itong mga tuta dito, putol na yung paa nila. Okay? So, that's how crop goes. Pwede mo naman siya i-control Alt-C and ibalik sa dati para buo ulit yung mga katawan nila. Okay? And then, we have the eyedropper tool. So, this eyedropper tool, kahit hindi mo siya actually i-click, mamaya on the next video, we will be tackling about the drawing tools. And when we use this brush tool, let's say itong green, meron tayo. So, ayaw naman natin mangyari na ganyan, Control Alt C. Gusto mong kakulay ng gold ni Gatot yung maging ilong na tong ni Dog, pwede mo siyang i-alt. Okay? So, ganun din siya. So, that's basically the eyedropper. I-alt mo na lang using yung tool na gamit mo and then actually magkakulay na sila. Okay? So that's for the selection tools. On the next video, we will be having all the drawing tools naman natin. Okay? So